Masarap at nakakagigil ang aking kwento. May halong init, halong sakit, at may aral na makukuha. Kaya tapusin mo ito hanggang dulo. Hello, ako si Nati, isang single mom sa edad na 15. Yes, 15 pa lang ako nang nanganak sa aking anak. At 13 ako nang magkaroon ng karanasan sa lalaki. Ang masakit pa doon, siya ay aking tiyuhin. Iniwan ako ng aking ina sa kapatid niya na si Tia Ellen. Mag-a-abroad lang daw siya. Pero hindi na nagparamdam si mama simula noong umalis. Ako noon ay 5 years old pa lang. Lumaki ako na may pagmamahal nila tita at tito. Itinuring nila akong parang tunay na anak. Kaya hindi ko man lang na-miss ang sarili kong ina. Bata pa lang ako ay alam ko na na hindi nila ako anak. Alam niyo ba meron akong diary? Araw-araw akong sumusulat sa aking diary. Kung ano ang ginagawa ko sa araw-araw. Andiyo sa mga pangarap ko sa buhay. At sana makita ko ang totoong nanay ko. Hanggang sa umidad ako ng 13. At dito nagsimula ang lahat. Nalulong si tito sa bisyo, sa alak at sa droga. Pati si tita ay dinamay na rin niya. Siguro dahil sa sobrang pagmamahal ni tita sa asawa niya, kaya sunod-sunuran na lang siya sa gusto ng asawa niya. Isang gabi, naramdaman ko na may humahawak ng mga hita ko, at nang magising ako si tito, sabi niya kukumutan lang daw niya ako at umalis na siya, pero dito nagsimula akong matakot kasi nga may bisyo na siya. Napapansin ko rin na iba na ang mga tingin sa akin ni tito, malagkit at halatang may pagnanasa, kaya simula noon, palagi na akong nakapanjamas at t-shirt kahit mainit, pero hindi pa rin ako nakaligtas sa malagkit niyang mga tingin. Isang araw, sinabihan ako ni tito na magpalit ng short at sando. Siya daw kasi ang binabanas sa suot ko. Nang makita niya akong nagpalit, parang luluwa na ang mga mata niya. Sinabihan pa niya ako na hubog na raw ang aking katawan. Kahit 13 pa lang ako, hindi ko na lang iyon pinansin. Isang gabi ulit naramdaman ko na may humahaplos sa aking hita. At paakyat na sa aking tiyan, akala ko na naginip lang ako. Nang ako'y makadilat, sakto, ang dalawang kamay ni tito ay sakop na ang dalawang monay ko. At parang gutom na sanggol na dumedede, itinulak ko siya. Pero nagalit siya sa akin at wala akong nagawa. Kahit na inaangkin niya ng buong buo ang aking sariwang pagkababae, umiyak lang ako ng umiyak, wala akong magawa. Nagtangka akong magsabi kay tita, pero parang mababaliw siya pag may nangyari sa asawa niya. Kaya tiniis kong lahat, halos araw-araw akong binibengbang ni tito. Walang pinipiling oras, basta maibigan niya. Tinanggap ko na lang sa aking sarili ang nangyayari, hanggang makalipas ang buwan at taon, ay nabuntis ako, galit na galit sa akin si tita. Dahil pinag-aaral daw niya ako, tapos lalandi rin ako tulad ng nanay ko. Dahil sa galit niya ay nasabi ko na si tito ang may kasalanan. Si tito ang ama ng pinagbubuntis ko. Hindi siya maniwala sa akin, nagalit pa siya sa akin.